Ang topic po natin ngayon ay nandito sa Luke chapter 14, 25 hanggang 23. Sister Joanny, Luke chapter 14, 25 hanggang 33, na ito po ay pinamagatang kong The Commitment. Ano sa Tagalog ba yung salitang commitment? Pangako. Tama ba ako? Turuan nyo nga ako. Magagaling kasi kayo sa akin. Ano sa Tagalog ang commitment? Ha? O, kita mo? Brother Froilan, commitment. Yun. Alam niyo mga kapatid, wala tayong ibang pwedeng panghawakan at pwedeng makita mga kapatid na nagbigay ng kanyang commitment na hindi niya ginawa at lahat ng kanyang ipinangako, pinangunahan niya hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kung hindi maging ang kanyang buhay ay hindi niya pinanghinayangan sapagkat yun ang isa sa dahilan ng kanyang pangako na tayo ay magkakaroon na muli ng buhay na walang hanggan. Kaya't hindi siya nanghinayang na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Luke chapter 14, 25 hanggang 33. Okay? Nakalagay na, naka-plus na, sister. Yan. 25. Sabi rito, nagsasama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon sa kanya at sinabi, kung ang sino mang tao'y pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, asawang babae, mga anak, kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, o pati sa kanyang sariling buhay, man ay hindi siya maaring maging alagad ko. Sino may hindi magdadala ng kanyang sariling krus at susunod sa akin at hindi maaaring maging alagad ko. 28. Sabagat alin sa inyo kung ibig magtayo ng muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipapatapos. Yan. Baka kung mailagay na niya ang patibayan na hindi matapos ang lahat, makikita ay nagsisimulang siya ay libakin. 30. Nasasabihin, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi nakayanang tapusin. O, aling hari na kung sasalubong sa pakikitigma sa ibang hari ay hindi muna siya lang, walang iba. At maging kayo naman, di ba mga kapatid, pagka meron kayong mga girlfriend, di ba, ayaw ninyo na meron pang liligaw-ligaw sa girlfriend nyo, hindi ba? Ganyan din ang ating Panginoon. Kaya, maging ano na tayo? Sige, yun na yun. O sabihin, saan na naman tayo mapunta? Kaya nga mga kapatid, sa ating panahon, ang nais ng maraming tao, buhay na walang commitment. Ayaw na ng tao ngayon sa pangako. Maraming tao, mga kapatid, na hindi na nagiging sincero sa kanyang pangako. Minsan dadating sa buhay natin, pag New Year's, di ba may pangako tayo? Hindi na ako iinom ng alak. Yan. Ako ilang beses na akong nangako nung araw, mga kapatid. Pagka nakakaramdam ako na yung lalamunan ko ay nagkakaiba na naman ng panlasa, nagkakaduwal-duwal na naman ako. Sabi ko, New Year's resolution ko, hindi na ako magyoyosi. Hindi na ako iinom ng alak. Yan, tama. Hindi na ako mambababae. Isa-isa na lang. Yan, ganon. Hindi mo talaga maiwasan. Hindi mo talaga maiwasan yan. Talaga mga kapatid, kakambal na ng buhay natin yan. Ano? Pero, tandaan natin mga kapatid, pag tayo'y nasa mundo at sa mundo tayo tumitik, sisiguruhin ko sa inyo. Di ba?
papasok sa buhay natin yung kantang Turn Between Two Lovers. Feeling like a fool. Talagang baliw, no? Feeling like a fool. Kaya, hindi natin maalis yan, mga kapatid, kung tayo po ay nasa mundo. Pero once na si Kristo ay tanggapin natin at titingnan natin yung commitment na ginawa ng ating Panginoon, walang dahilan para ang pangako natin, mga kapatid, ay mapako at hindi mangyari sa buhay natin. Dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi siya nang hinayang. Talagang yung kanyang pangako, ginawa niya. At kaya tayo, mga kapatid, naririto dahil sa ginawa ng Panginoon, tinupad niya yung kanyang pangako. Kaya tayo nagkaroon ng kalayaan sa ating buhay dahil sa pangako ng Panginoon, tayo'y palalayain. Na yung dating naputol na tali ng ugnayan natin sa ating Panginoon, yung kaligtasan na nawala sa atin, ang pangako ng Panginoon, ang pangako ng Diyos, ano? Kanina ano yung sabi niya? For God so loved the world. Ayan, ikaw daw ang nakasagot, Sister Giovanni, kaya bibigyan ka ng Bible ni Brother Froilan. Tama ba yun? Tama ba yung dinig ko? Ayan, tinan mo. Yan. Yan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ayaw na po. Marami na pong bago ngayon. Marami nang nabago. Marami nang, kita nyo ha, no? Sabi ko nga, alam mo kami nung misis ko, nagkatabi kami nung isang araw. Dahil ako'y naglalambing, sabi ko, kala ko mamatay na nga ako eh. Sabi ko, di nakahiga siya sa kama. Sabi ko, yakapin mo nga ako. Niyakap niya akong ganun. Sabi ko, alam mo, kailan lang ang babata natin ngayon, sabi kong ganun. Ano na buhay natin? Sabi kong ganun. Kaya sabi ko, ako'y nagpapasalamat. Tamang-tama itong commitment na ito, mga kapatid, sa amin. Dahil kahit kami matanda na, kahit kami may edad na, nanatili yung pangako ko na sinabi ko, hindi ako titingin sa iba. Marami lang akong titingnan. Nangyari yon, pero ngayon ay tapos na. Ayan. Ano, mga kapatid? Meron pong kwento, ano? Ayan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, iba na ngayon ang panahon. Lagang nababago na. Ang gusto ng tao ngayon, disposable na lahat. Ito mga sabi nga. Alam mo nung araw, kwentuhan muna tayo. No? Marami naman tayo pagkain dyan eh. Natatandaan ko, nung bata pa ako, sa probinsya, sabi ko, sa mga kapatid ko, samahan mo nga ako. Ito hindi ito bastos na kwento ha. Totoo ito. Sabi niya, saan tayo pupunta? Dala-dala ng kapatid ko yung lampara. Pupunta tayo doon sa Casillas. Alam niyo Casillas kung ano? Yan. Ay nagtagal-tagal lang panahon, hindi na Casillas, kubeta na. No? Di ba? Kaya dami na bago eh. At ngayon, hindi lang kubeta, CR na. Social na tao ngayon. Di ba? CR na. Yan yung mga, mga kapatid. Dati. Alila, sabi niya ganon. Katulong. Ngayon, hindi ka pwedeng magtawag ng katulong ngayon, ikukulong ka. Kasambahay. Yan, bago na ngayon, di ba? Kasambahay na, mga kapatid. Lahat nababago, lahat nawawala, pero isa lang, mga kapatid, ang hindi kayang mawala. Matthew 24:35, lahat, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Panginoon hindi lilipas, mga kapatid. Mananatili ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ito mo pasasayahin ko muna kayo. Merong kwento, mga kapatid, ikakasal. No? Kaya sabi ko sa inyo, ayaw na ng tao ng commitment eh. Sabi nung ikakasal, Pastor, sabi niya, pwede ba sa oras ng aking kasal, sabi niya, ayaw kong gumawa ng vow. Ayaw daw niya ng vow. Sabi niya ganon. Di kinausap niya yung bishop. Sabi niya, Bishop, iiron po akong ihilingin sa iyo kasi ayaw ko po talagang ng pangako. Maaari ba sa kasal namin, huwag mong babanggitin yung salitang ikaw lalaki. Nangangako ka ba na hindi ka titingin sa ibang babae? Nangangako ka ba na sa hirap at ginawa, mananatili kang tapat sa kanya? Ayoko po yan, Bishop. Sabi niya ganon. Ito, binigyan niyo yung bishop ngayon, 10,000. Yeah. Totoo ngayon yung bishop, 10,000 eh. Wala, simple lang naman yung gagawin niya eh. Hindi niya sasabihin yun na, ikaw ba'y nangangako? Dumating na yung kasal niya, mga kapatid. Simula na ng ritual, sabi ng pastor. Di nangako, kasi ano na siya, kampante na yung lalaki. Wala na akong vow. Ganoon.
wala na akong pangako talaga na ano. Kasi lalagpasan ni kaya ng pastor eh. Yan ang usapan nila eh. 10,000 pa naman eh. Di ba? Ngayon pastor, kakasala ka na naman eh, ng ano ka eh, ng mga pastor eh. Hindi po ako ganon, mga kapatid. Kwento lang po ito. Ngayon, sabi niya ganon, binigay niya yung 10,000, tinanggap ng pastor. Na ngayon, kakasal na sila. Sabi ng pastor, ikaw lalaki! Sabi, nangangako ka ba na hindi ka titingin sa ibang babae? Nangangako ka ba na ang babaeng ito lang ang iyong mamahalin? Nangangako ka ba na ang babaeng ito lang ang iyong mamahalin? Sa hirap at ginhawa, sa sakit o karamdaman, sa kalungkutan o kagalakan, hanggang papag-iwalayin kayo ng kamatayan. Biro mo, sabi hindi tumupad yung pastor eh. Sama ng loob ng lalaki. Sabi niya ganun, pastor na to, pastor pa naman. Sabi niya, walang isang salita. Binayaran mo na. Sabi niya ganun, hindi pa rin tumupad sa usapan. Kita mo. Ngayon, nung tapos na yung kasal, lumapit siya, pastor, pambihira ka talaga eh. Wala kang isang salita. Sabi ko sa iyo, huwag mong babanggitin yun eh. Bakit mo binanggit? Sabi ng pastor, nakatawa. Mas malaki yung binigay ng misis mo. Sabi nga, kaysa sa binigay mo. Kaya alam mo, hindi tumupad yung pastor, dinoble ng babae eh. Dinoble yung bigay. Kaya alam mo, pati pastor ngayon, ayaw na ng commitment. No? Ayaw na. Kaya, alam niyo mga kapatid, yan. Ganyan din mga kapatid. Para sa atin, sabi nga, ganyan din sa church, membership without commitment. Ang gusto ng tao ngayon, disposable, plate, spoon, pati nga, husband, disposable na rin eh. Hindi ba? Tama ba? Pero mo, ayaw ko na sa'yo. Lipas na yung iyong ganda. Hindi na kita, wala na akong asim na makita sa'yo. Puro pait na lang yung nakikita ko sa'yo. Biruin mo yan. Alam nyo mga kapatid, kay mapait yan, kay maanghang yan. Hindi nyo dapat sabihin, hindi nyo kayo dapat mawalan ng gana sa inyong mga asawa. Dahil kahit nasarat ang ilong niyan, tandaan mo, binigay ng Diyos yan sa'yo, pasalamatan mo. Di ba? Wala tayong karapatan tumanggi. Kaya nga, hindi lamang yung mga magaganda at mabubuting bagay ang pwede mong mahalin sa iyong asawa. Pati yung mga bagay na hindi magaganda, pati yung masamang ugali niya, dapat mong mahalin sapagkat kasama yan sa sumpaang ginawa ninyo. Amen? Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, sa simbahan, pag gusto, aatin. Pag wala sa mood, nakadepende sa mood. Hindi ba? Walang mood-mood pagdating sa Panginoon dahil ang Diyos laging nakamood. Sa lahat ng oras para sa buhay mo, ang Panginoon ay laging nakasentro at Kanyang ibibigay kung ano man ang naisin mo. Nasa mood siyang palagi. Kaya nga mga kapatid ko, sa simbahan, pati pastor ginagawang disposable eh. Di ba? Kaya napakasaklap kaya nun. Isa kang pastor, makukudita ka. Huwag niyo akong kukuditahin dito, ha? Pag kinuditan niyo ako, susumbong ko kayo kay Wing. Walang kuditahan dito, mga kapatid, ha? Mangako kayo. Sabihin mo, Pexman. Walang kudita. Alam niya, mga kapatid, no? Sabi nga, ang ating relasyon sa ating Diyos ay may kaakibat na pangako. Ang imbitasyon ng Panginoon ay panghabang buhay. Tandaan po natin. Ang imbitasyon ng Panginoon, sabi nga, commitment to put God first. Luke chapter 14:26. Ayaw ng Panginoon na mayroon siyang karibal sa ating buhay. Yan. Commitment to the cross. Yan. Commitment to finish what we have started, mga kapatid. Yan ang Tumulad tayo, mga kapatid. No? Ang gusto ng Diyos, tapusin natin kung ano yung ating sinimulan, kung ano yung ipinangako mo, na sinabi mo, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa church. Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ako magtatampo.
Kahit hindi mo ako pinapansin, hindi ako pinapansin ng pastor, hindi ako magtatampo. Yan. Sasabihin ko naman sa inyo, kulang kayo sa pansin. Di ba? Huwag kayo magpapansin. No? Ang magpapansin kayo, huwag sa akin, papansin kayo sa Diyos. Yan. Pag ang Diyos ang nakapansin sa iyo, sigurado, garantisado, bullseye, may magandang mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. Yan. Kaya nga ako, mga kapatid, pangako ko po sa inyo, mamahalin ko kayo ng buong buo ng katotohanan. Yan. Totoo po yan. No? Kaya, dito po, mga kapatid, no? Sabi po sa Luke chapter 31, 14:31, ang sabi po dito, "O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari ay hindi mo nauupo at sasangguni, kung makaharap siya na may 10,000 na dumating laban sa kanya na may 20,000. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, no? Tandaan po natin, sa buhay ng isang Kristiyano, marami tayong pagsubok na mararanasan. Marami tayong pagsubok. Lalo na kung ikaw ay pastor at pastora. Kukwentuhan ko na lang uli kayo. Ganito. Pastora kasi ganito. Meron kasing taong, minsan yung kanyang puso, lalaki. Minsan yung kanyang puso, babae. Yan. Ang pastor talaga, talagang tululaway talaga ng dyablo dyan. Ano? Talagang naglalaway ang dyablo dyan sa mga pastor. Kasi ang mga pastora kasi magaganda yan. No? Kaya si Pastora Mayan, pagka dumadating yung pagiging pusong lalaki niya, tululaway sa kanya. No? Ngayon, pag dumating naman yung time na siya'y pusong babae, tulo naman laway niya sa akin. Sabi ko, ba't sa akin din lang kay Ryan? Di ba? Mas gwapo si Ryan kaysa sa akin. Di ba? Kaya, wala tayong iba talaga pagka naging isa kang pastor, Pastora Mayan. Kasalanan ni Lolo Dom yan. Nagkaroon siya ng lahing magaganda. Uy, niwala ka ba ron? Uy, tuntua si Janine. Biriin mo yan? Buti na lang si Myla, nagmana sa akin. Dati! May pagganong-ganong pa siya. Dati, ako ang umiyak. Ngayon, ako ang iniiyakan. Oh, very talaga nga naman. Ang galing, Kaya, alam niya mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano, para tayo nasa digmaan. No, nasa digmaan tayo mga kapatid. Pero tandaan natin, bilang isang mandirigma, bilang isang mga kawal ng ating Panginoon, tandaan po natin, sa Panginoon, ang sumusuko ay binibigyan ng pagkakataong mabuhay ng ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat matuto tayo, na pagka merong sumuko o merong isang taong lumapit sa atin, kahit inis na inis ka na sa kanyang muka, kailangan mo siyang mahalin. Dapat mahalin mo. Pastora Mayan, mahalin mo yung mga taong bilang isang pastora, kinakailangan matuto kang umibig ng totoo. Ano yung kanina? Yung pinakawagas na pag-ibig? Pag-ibig ang siyang pumukaw. Di ba? Talagang ang pag-ibig na yan talaga, mga kapatid, nakakabaliw. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, sa digmaan sa buhay natin ay binibigyan tayo ng pagkakataong mabuhay dahil sa kanyang mga pangako. Sabi ko nga pa, mga kapatid, isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, sincero po ang ating Panginoon. Ayoko nang pakahabaan kasi alam ko, ang tingin nyo sa akin parang plato na. Yan. Sincero ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang pangako. Yan, tandaan po natin. Kapag tayo po, mga kapatid, ay pumanig sa ating Panginoon, the Lord protect you. The Lord provide your need. Lahat ng pangangailangan mo, pangako po ng Diyos yan. Kasi ang sabi sa Mateo, tumuktok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Tumawag ka at
siya'y sasagot, mga kapatid ko. Yan ang pangako ng Panginoon na hindi niya kayang talikuran. Bagamat tayo, mga kapatid, marami tayong pangako na sinukuha natin sa ating buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos, mga kapatid, kahit anong sama mo, kahit ano ka, kahit anong klase ka, hindi ka sinukuha ng ating Panginoon. Tingnan ninyo yung babaeng inaagasan, sinukuhan siya ng tao. Hindi ba? Sinukuhan siya, hindi na siya pinansin ng tao. Pero anong ginawa niya? Sabi niya, Panginoon, ang Panginoon lang ang tanging hindi susuko sa akin. Ang Panginoon lang ang hindi maaari na hindi niya tuparin yung kanyang pangako sa akin. Anong sabi niya? Nakipag-unahan siya? Na mapunta siya sa harapan? Dahil alam niya na may pangako ang Panginoon. Alam niya na sa latay ng Panginoon, doon tayo nagsigaling. Alam niya sa bawat sugat at dapding naranasan na ang ating Panginoon, doon nagkaroon ng ningning ang ating mga buhay. Kaya nga mga mahal kong kapatid, sabi nga po mga kapatid ng awit 27 verse 25, at i-note nyo na lang, awit 91, 14 hanggang 15. At yung binabanggit ko mga kapatid na isang babaeng inaagasan ay sa Luke chapter 8, 42 hanggang 44. Kaya nga, bilang pagtatapos mga kapatid sa ating pag-aaral, sincero po ang Panginoon sa kanyang pangako. Church, sincero ang Diyos sa kanyang pangako. Walang bagay na hindi gagawin ng Panginoon o tatalikuran man niya kung ano yung commitment na ginawa niya para sa atin. Nangyari po yan mga kapatid. Nung time na yakon kinukwento sa inyo at nagpapatotoo ako mga kapatid na ang akala ko ako'y wala na sa mundong ito. Pero yung pangako ng Panginoon, na ang sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya na kasing laki ng budel ng mustasa, sasabihin mo sa dagat, sa bundok, umalis ka at yan ay aalis. Bakit? Pangako ng Diyos yan sa kanyang mga anak. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para tuparin niya yung kanyang pangako. Kaya nga mga mahal kong mga kapatid, tandaan po natin. Lagi nating i-remind sa ating mga sarili, i-recap natin sa ating mga sarili, ano ba yung pangako mo sa Panginoon? Sapagkat sabi po ng Biblia, meron akong laban sa iyo na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ayaw po mga kapatid ng Panginoon, naiiwanan natin yung pag-ibig niya natin sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, sincero ang Panginoon. Siya yung noon, siya yung kahapon, siya yung ngayon. Nagpapagaling siya noon, sumasagot siya noon, at sumasagot siya ngayon. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, bilang pagtatapos sa ating pong pag-aaral, sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, ang pangako ng Panginoon ay sincero na mangyari sa buhay mo. Ang tanong, gaano ka ba kasincer sa ating Panginoon? At gaano ba kalaki sa parte ng buhay mo ang kaya mong ipagtiwala sa ating Panginoon sa umagang ito? May mga pagkakataon, mga kapatid, na minsan, marami tayong pangako na sinasabi natin, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Lord, biriin mo, pumunta sa ibang church, Lord, dito kita natagpuan. Diba? Pumunta na naman dun sa kabila. Lord, salamat, natagpuan kita rito na naman. Biriin mo, wala na, lahat na lang ng punta niya, natagpuan niya. Kung saan mo natagpuan ng Panginoon sa una, yun ang panghawakan mo, kapatid. Maling prinsipyo po yun, mga kapatid. Na sa lahat ng simbahang puntahan mo, Lord, natagpuan na kita. Biro mo, meron akong kumaring ganyan. Sa Pentecostal, Lord, natagpuan na kita. Yan. Lipat kami sa Acts 38, testimony na naman sa Lord, natagpuan na talaga kita dito. Biro mo, lahat ng puntahan niya, natagpuan niya. Talagang matatagpuan mo, Panginoon. Basta't malinis ang puso mo, makakausap mo ang ating Panginoon, mararamdaman mo ang ating Panginoon. Yan ay nakadepende sa mood ng iyong puso. Kung ikaw ay patuloy natitiwala at aasa sa ating Panginoon. Kaya nga ngayon, mga kapatid, dito po sa ating iglesia, ako po ay labis na nagpapasalamat sapagkat
Nakita ninyo itong ating ginawa. Salamat sa mga kapatid natin na tumulong. At salamat din sa mga kapatid natin na hindi tumulong. Ay, pastor, anong ibig mong sabihin? Salamat sa inyo mga kapatid. Dahil nakita nyo yung ginawa ng inyong mga mahal na kapatid. Ginawa niya yan para sa inyo. Tumulong man tayo o hindi, sa ating lahat yan, mga kapatid. Nangyari yan dahil sa kabutihan ng Panginoon. At ako po'y naniniwala, mga kapatid, unti-unti na po na ginagawa ng Panginoon yung kanyang pangako sa iglesyang ito. Ito lamang, mga kapatid, ang isa sa iglesia, mga kapatid, na umiilang lang ngayon, mga kapatid ko. Bakit? Dahil ang pangako ng Panginoon, ang sabi ko sa kanya, Lord, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok na pinagdaanan, pero anong nangyari, mga kapatid? Nakasurvive tayo. At ngayon, nandito tayo. At ngayon, pinupuno tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. At pupunuin pa tayo ng Panginoon, mga kapatid. Wala kang bagay na ibibigay sa Panginoon na hindi tutumbasan ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid ko. Kaya nga, mga kapatid ko, salamat sa inyong lahat. Ang karangalan ng iglesia ay karangalan ng lahat ng member ng iglesia. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yung lahat ng ating gagawin, dedicated sa ating Panginoon, tanging ang Diyos lamang ang mabibigyan natin ng kapurihan sa lahat ng gagawin natin sa ating buhay. Kapatid, tandaan natin, paghakbang mo ng kanang paa mo, huwag mong iiwanan ng kaliwang paa mo. Ihakbang mo na rin yan. Huwag ka nang iiwan. Ibig sabihin, mga kapatid, forget the past. Kalimutan na natin ang mga masalimuot na pangyayari sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid ko, sa umagang ito, sana ang kapangyarihan ng Panginoon ang maghari at patuloy na umikot sa iglesyang ito. Pangako ko sa inyo, mga mahal kong kapatid, habang kaya ko po gumawa para sa inyo, ay gagawa ako. Sa tulong at habag ng ating Panginoon, kung hindi pa siya papalak. Pero tandaan nyo, mga kapatid, ang panahon ay mapanganib sa ating ginagalawan. Kailangan natin ng doble pag-iingat. Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin kumapit sa ating Panginoon. Hindi natin alam, mga mahal kong kapatid, baka bigla dumating ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay masaktan. At itong padating na panahon sa atin, nagsisimula ng saktan ang mga anak ng Diyos. Kaya dapat tayong maging sincero sa ating paglilingkod, mga mahal kong kapatid. Sabi nga po ng Korinto, in a twinkling of an eye, sa isang kasapmata, ang Panginoon ay bababa sa alapaap at sasalubungin niya yung kanyang mga anak. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, magpakalakas po tayo sa ating Panginoon. Simula sa umagang ito, ang gawin po natin, mga kapatid, kapit kamay tayong lahat ng member at ipagsigawan mo, ako ay member ng the Jesus Christ, the Camp of the Saint Church. Ang simbahan na yan ay isa sa gagamitin ng ating Panginoon at isa ko sa gagamitin ng ating Panginoon para ang salita niya ay maihayag. At ang iglesyang aking kinaaniban, isa yan sa iglesia na gagamitin ng Panginoon sa pagsalubong ng mga taong naghihintay sa Kanya. Hallelujah! Tayo po tayong lahat, mga mahal kong kapatid.